Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ. Maaga ako ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you for waking me up early. Salamat po. At maaga akong nagising. Hallelujah, Jesus. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. It's Thursday. Hallelujah. Hallelujah. Thursday na ba ngayon? No, it's not Thursday. Ano pa pala? It's yes, Wednesday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus. Wednesday na. Wednesday na. Wednesday, praise God. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay nakaraos. Yahoo! Nakaraos tayo. Yes, Jesus. Yan. Maaga tayo ngayon. Maaga si Tita Bets. Yay! Salamat sa Diyos. At ako ay maagang ginising ng Holy Spirit. Hallelujah. Batayan ang ating pananampalataya. John 3:16. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon ay Miyerkules at maaga akong nagising. Maaga akong ginising ng banal na Espiritu. Sabi niya, gising na. Yes, Holy Spirit, here I am. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Ngayon ay April 2, 2025, Wednesday, at si Sharon ay, ano na Sharon, ikaw ba ay, mayroon ka na bang total ng mga, natin siya? Okay. So, purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Welcome dito, Facebook joiners and viewers and YouTube viewers. Ngayon ay April 2, 2025, Wednesday morning dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Bets, fresh from the bed. Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Napakabuti ng Diyos. So, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo at ipakilala natin siya sa sanlibutan dahil siya ang Diyos na naglikha ng lahat at siya ay karapat-dapat. Hallelujah. Okay, so purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo.
nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay ating ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Holy Spirit, maraming salamat at kami ay muling nandito upang makinig sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, maraming salamat po sa lahat. Maging sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat sapagkat nandaan ka palagi, Banal na Espiritu, na gumagabay sa amin, sa aming mga isipan. Nagkakamali man kami, nagkakasala man kami, natukso man kami sa demonyo. Subalit nandiyan ang kawaan ng Diyos Ama. Nandiyan ang iyong conviction na nagpapaalala sa amin na kung kami ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ni Panginoong Kristo, ay handa niya kaming patawarin at bigyan ng panibagong pagkakataon upang muling maituwid, upang muling maiugnay ang aming mga relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Kristo. Hallelujah! Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng ni Panginoong Kristo. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo kami, Banal na Espiritu. Linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Kristo. Oh, hallelujah! Sinusoko namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa bawat araw po kami ay nagpapakumbaba at kinikilala namin na kung wala ka, Banal na Espiritu, nagagabay sa amin ay wala kaming magagawa. Kami pa rin ay matutukso. Kaya andito kami, kinikilala namin si Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa kanyang salita, He is the real vine and we are the branches. So kami ay mga sanga lamang at si Panginoong Kristo ang tunay na parasan, ang tunay na puno.
At kung wala kami sa Kanya, wala kaming magagawa. Banal na Espiritu, we welcome you in our midst today. Help us na maging maayos po ang daloy ng iyong live at ng ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang mapurihan at walang ibang makilala. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin, Banal na Espiritu, sa katotohanan. Tago niyo po ang inyong lingkod sa oras ng Panginoon sa Kristo na hindi po ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan, ang kagalingan, ang kawaan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah! Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Lahat ng pasasalamat, papuri, lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu para sa kapurihan ng Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus, ngayon ay Miraculous is real. So kahapon, rebuke is real. Rebuke is real, mga ka-Team Jesus. Pero ang rebuke na yon ay sa pamamagitan nun ay natuto tayo na ang Diyos ay buhay. At alam niya tayo ay mahal niya, kaya nais niya na tayo ay maging tama ang ating relasyon sa Diyos Ama. Okay? So, kaya dapat ay maging tayo, yung magpakumbaba tayo, mga ka-Team Jesus. Huwag tayong magpataas at huwag naman tayong magbigay pa ng kung anong mga rason at bakit ginawa natin yun. Kasi sa harap ng Diyos, yung pagrason, pag-justify sa ating mga nagawang kasalanan ay hindi yan kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. So dapat ay lang tayo, cool down, magpakumbaba, Holy Spirit, patawad po,
kinonvict tayo ng Holy Spirit. So, hayaan natin na baguhin tayo ng banal na espiritu. Kaya nga, Jesus take the wheel. So, ibig sabihin nun ay sa ating mga sitwasyon sa buhay, itong problema natin, itong kailangan natin, Jesus take the wheel. Wala po akong magagawa kung wala ka. I am hopeless without you, Lord. Itong aming mga pangangailangan, itong aming mga ganyan. I am hopeless. So, hopeless without you, Lord Jesus. So, ganon lang kasimple yun. At sa pamamagitan nun ay baguhin tayo, mapalakas tayo ng banal na espiritu. Okay, before tayo mag-umpisa, sino-sino na sa mga bahay ninyo dyan ang mayroong mga Word of God na nakadikit sa harap, sa pinto nila, o kaya saan ba yun? Sa inyong mga bahay, sa harap na, sa kwarto kaya ninyo, o kaya doon sa, dyan saan ba yan, sa sala ninyo, ganyan no, na maraming makakakita, pamilya ninyo, ganyan, sino-sino na sa inyo dyan ang mayroon ng Word of God na nakadikit no, sa inyong mga bahay na makikita ng marami, o mayroon na ba? O sige, gawin natin yung challenge sa buwan ng Abril, no? Sa buwan ng Abril, ay sama natin yan sa ating love gift, ang paglalagay ng mga Word of God. At ang ating gardening ay magkaroon ng culmination sa month of May. Siguro sa month of May ay malalaki na yung mga garden ninyo, maaring nag-harvest na kayo. Huwag mo na kayo mag-harvest. Pwede mag-live muna kayo bago kayo mag-harvest ng inyong mga gulay, ha? Ng inyong mga tanim, nang sa ganoon ay makasama ka sa ating entry ng Green Revolution. Ayan. Ayan mga ka-Team Jesus. So, dito tayo. So, magkaroon tayo ng Word of God Revolution. Sino na ang mayroong Word of God Revolution dyan? Marami na ba? Oh. Na kayo, mag-prepare na kayo. Siguro by kalahati ng April ay mag-live na kayo dyan. Entry, o sino ang magjo-join sa ating, ano ba yun? Sa ating challenge. O yan ha. Ilagay lang sa inyong mga bahay yung Word of God. Okay, so dito na tayo tapos na tayo sa 8, no? Chapter 8, 2 Corinto, chapter 8, ang pagtutulungan ng mga Kristiyano. Ito ba yun? 3:1, dapat ito ay 4, 3:31, 4:1. Ngayon ay 4:2 na tayo pala. Okay, so ano yung ideyang binigay sa atin, salita ng Diyos? Okay, sikapin nating gawing tama ang ating mga ginagawa na sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yan. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Okay, so dito tayo, kaya kahit na wala mang nakakakita sa atin, sa anumang ating mga ginagawa, gawin pa rin natin para alam naman ng Diyos ang ating mga ginagawa. At kung mayroon man tayong mga pagkakamali, ay sabihin natin sa Kanya, nagkamali po ako, Lord. No? So yan kayo dyan, ano na ang inyong mga itinanim? Ako dito, meron na akong sayote, meron akong may garlic, may onions, meron akong pepper, meron din akong mga kalabasa, excuse me, at mayroon din akong bitter gourd. Ayan. Ayan na.
So, nilagay ko lang doon sa mga gilid, doon sa koral para hindi mahalata. At mayroon din akong kamatis. Ayan, mayroon akong kalabasa. Oh, di ba? Baka ako naman ang mananalo sa ating sa ating challenge. Di ako ang magkakaroon ng 5,000 pesos. Hala. So tingnan na ninyo diyan ang inyong mga itinatanim sa buwan ng May, end of May ay magkaroon tayo ng culmination. Ayan na ang inyong mga sinasabi diyan, no? Okay. So dito na tayo sa chapter 9. So kahit na anong gagawin daw, dapat ay gawin natin ng gumawa tayo ng tama sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Ayan. So dito tayo sa 2 Corinto chapter 9. So dito tayo sa 9. Ito ay karugtong ng chapter 8, ang pagtutulungan ng mga Kristiyano. Kaya nga, no, mga ka-Team Jesus, ay ngayong darating na Saturday, mayroon bang, sino ngayon Sharon, ang Sharon, ang qualified na sa pag-join ng Team Jesus member? Sino yon? Kung kayo ay qualified na, mag-send kayo sa akin ng picture ninyo na pinakamagandang picture, pero mukha lang, half lang ba? Half, dito lang makikita. Kasi tatanong ko kay Jerome, kay Jephony, kung pwedeng makagawa ulit makagawa siya ng badge, no? Badge sa panibagong Team Jesus member natin. Okay? Sino ang Sharon, sino ba ang qualified? May qualified na ba Sharon para sa Team Jesus membership? Ay, gagawa pa si Sharon ng ng kanyang summary. O sige siya, gawa ka muna ng summary siya para ang malalaman natin ang month of March, kung sino ang karapat-dapat pala siya. Okay. Okay, so dito na tayo, tuloy na tayo. So, ngayong Sabado ay magkaroon na tayo ng raffle. Raffle na ang gagawin natin, no, na kung saan ay God willing ay available na yung blessing ng ating Panginoong Jesucristo by Webes or Friday, God willing, at maipadala na natin kay Sharon kung sino o yung mga love gift natin, kung magkano yung Sharon, no? So, bigyan mo ako ng summary siya. May lista ka ba dyan siya? Para sa ganoon ay ma-ready na natin at ipagdasal natin ang provision ng ating Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon ay maipadala na natin siya. Okay. So, dito tayo sa chapter 9. Chapter 9 verse 1. Hindi ko na kinakailangang sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea, dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa nang magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Hallelujah. Kaya nga, pinauna ko na riyan sina Tito para matiyak na hindi na kayo sa inyong tulong gaya, na handa na kayo. Lagyan ko muna ito ng, ngayon ay 4:25. Handa na kayo sa inyong tulong gaya ng ipinagmamalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagkat kung dumating ako riyan, kasama ang ilang mga taga-Macedonia at makita nilang
hindi pa nila kayo handa, hindi pa pala kayo handa sa inyong ibibigay, gaya ng sinabi ko sa kanila, mapapahiya ako at pati na rin kayo. Kaya nga, naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating, ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Hallelujah. Okay? Napilitan lamang. Tandaan ninyo, ito ang naghahasik ng kaunti. Tandaan ninyo ito. Sorry, dito ay nasa 6. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Hallelujah. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Oh, hallelujah. Yan o, ito ang ating focus ngayong araw. Focus ng Holy Spirit. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa nagsasaka at tinapay na makakain ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Oh, hallelujah! So, sa iba talaga ang iniisip ng Panginoon, no? Na we will be a blessing to others. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. 12. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpapasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at amin itong ipamuhay sa araw-araw ng aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, dati, ilang taon na tayo, no? 20 na nagbibigay, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Di ba siya, no? Dati ganyan lang, maliit lang. Tapos ngayon, lumalaki, no? As the Holy Spirit leads. So, dati pa, sinabi ko na yun sa Holy Spirit, Holy Spirit, dapat din itong mga nakakatanggap ng mga pagpapala ay dapat din na mag-set aside din sila ng parang contingency fund. Halimbawa sa Team Jesus. Para sa ganoon, kung sino man yung mga talagang may emergency na kailangan ng kaunting tulong, kahit kaunting tulong man lang, ay may maibigay ang ministry dyan sa inyo, dyan sa Pilipinas, halimbawa. Pero sabi ng Holy Spirit, hindi pa handa
Hindi pa handa yung mga members, hindi pa handa yung mga tagapakinig ng salita ko. It will come to pass. So, biruin ninyo yan, 2022 tayo nag-umpisa, 2022, 2023, 2024, 2025, April 2, 2025, ngayon lang finulfill ng banal na espiritu ang kanyang conviction, ang confirmation itong salita na ito na tayo bilang mga alagad ni Kristo, bilang mga mananampalataya ni Kristo, hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. So nakikita ninyo dito, sinabi ni Pablo, ang pagtutulungan ng mga Kristiyano, no? Pagtutulungan ng mga Kristiyano, ibig sabihin nito ay kahit na, 'di ba, yung sinabi dito sa iba pang mga, kahit na sila ay nahirapan, kahit sila ay mahirap, ay nagbibigay pa rin sila. So hindi isang rason ang pagiging mahirap at naghihikahos upang hindi tayo makapagbabahagi ng mga pagpapala para sa ating kapwa o para sa iba, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. So, ang sabi dito, ang binibigyang pansin dito, mga ka-Team Jesus, ay ang ating sacrificial offering. Iba ang tithing, mga ka-Team Jesus. Alam na natin yan, ang tithing ay command. So, balit ang offering ay kusang loob. Kusang loob, o ang sabi dito, tandaan natin, 2 Corinto, verse 9, chapter 6 to 9. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. Oh. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Kung tayo ay naghahasik ng kaunti, di ba yung seed? Kaya nga, dito, halimbawa, dito sa Team Jesus, ito na yung seeds. Lord, pinagdarasal namin sa bawat end of the month. Lord, ito na po yung sacrificial offering, Lord, ng iyong company, DNG Rehab. Sa halip na ito dapat ay magamit namin as a profit, pero sinakripisyo natin yon. Ito na po yung sacrificial offering, Lord. Ito na po yung seeds na inyong ibinigay para po sa mga nagjo-join sa araw-araw, para po sa Team Jesus, lahat-lahat na ito na po. Oh, pagpapalain mo, Panginoon, itong seeds na ito. So, yan ay seeds. Ibig sabihin nun, ito yung mga seeds, kung ang seeds, di ba, nag-garden tayo, nagtatanim tayo, naghahasik tayo ng seeds. Ako rin ay naghasik ako ng papaya seeds. Doon sa gilid lang ng koral, dahil hindi man atin to, naghasik ako ng papaya seeds. And hopefully, yung mga papaya seeds na yon ay mabubuhay, no? So, ang sabi dito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. So, anong ibig sabihin nun? Ito yung a sacrificial offering na ibinibigay natin maliban sa ating tithing. At itong sacrificial offering na ibinigay natin ibinigay natin sa ano ba yun? Sa mga nangangailangan, na ang pagbibigay natin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, ang ating sacrificial offering ay dapat na kusang loob, nagbibigay tayo ng may kagalakan. Ayan. So kahit na sabihin man natin na itong aking ibibigay ay napakaunti, sacrificial ko pa rin ito sapagkat ibibili ko sana ito ng tinapay, o kaya ibili ko sana ito ng
pero mag-fasting ako para sa bagay na ito, para sa pagkain na ito nang sa Ginoon ay sa susunod na linggo ay mayroon akong maibahagi. Ganon ang purpose ng fasting. Kung ang fasting, alibawa, mag-fasting ka, hindi ka kakain ng ilang mga pagkain. Hindi ka kakain ng agahan, ng tanghalian, ng hapunan. No? Halimbawa, so tatlo yan. So magkano ang budget mo diyan sa tatlong kainan mo sa isang araw? Ang umaga, budget mo 50. Ang tanghali 50 na naman. May 50 pa ba? Pwede pa ba 'yun? At ang hapunan ay 50. So 150 yan. Sa isang linggo ay mag-prayer and fasting ka. I-sacrifice mo yung pagkain mo at yung pera na yon na dapat ay i-budget mo sa pagkain mo, ay ilagay mo yan sa yung alkansiya. I-save mo yan nang sa ganoon ay yun nga ang mangyayari doon, no? Ay maibigay sa mga nangangailangan. Yun ang isang halimbawa ng prayer and fasting. Maliban sa nagpipray tayo, nagpa-fast tayo for our own good, pero ang bunga ng magiging resulta ng prayer and fasting natin na hindi tayo kumakain ng lunch or breakfast, dinner, ay iset aside natin ang perang yan at ito ang magiging sacrificial offering natin, seed natin yon ng ating pananampalataya, o we call it seed of faith, para sa taong ito. Kaya nga, ngayong simula ng Sabado, ito na ang confirmation ng Holy Spirit Okay, my people are ready to contribute. My people are ready to share the offering. Ready na tayo. Sabi niya, confirmation to sa ministry. So, hindi kami ang hahawak sa inyong pera, no, sa blessing, sa seed ninyo, kundi pipili tayo para sa Team Jesus members, pipili tayo ng tinatawag nating treasurer. Sino ang treasurer na maaaring sabihin natin siya ang karapat-dapat at siya ang talagang honest na hawak. So, darating ang panahon pag mayroon na tayong yun bang sabihin nating yung regular funds natin, pag mag-umpisa tayo sa ngayong March, no, yung mga love gift ng March, ay ang Team Jesus members lang ang pwede niyan muna. So mag-umpisa tayo sa love gift ng March, ngayong first week, this week, the Lord willing, ay mapapadala na yan ng Panginoon. So yun ang seeds namin dito para sa inyo, para sa sino pa mang nakikinig sa salita ng Diyos, na kami ay naniniwala na kung gaano man karami ang hinahasik nating seeds, ay ganun din karami ang ating aanihing mga kaluluwa. Hindi man natin alam, pero ang banal na Espiritu ang nakakaalam. So kung gaano karami, kung kaunti lang ang ating binabahagi na seeds ng faith of sacrificial offering, di kaunti lang din nating maaani. Pero kapag malaki ang ating inahahasik, we are expecting na many rin o marami din ang ating maaani. At sa amin, ang aming ini-expect ay hindi pera, kundi ang ini-expect namin ay mga kaluluwa, no? Mga kaluluwa. Na sa ganoon, ang mga kaluluwa, yun ang aming investment. Kaya nga, ang sabi sa salita ng Diyos, di ba? Invest in the kingdom of God. Do not invest in the world na ito'y nasisira ng mga insekto, kundi mag-invest ka. So, sa amin, ang investments namin, kung ano man ang mga profit na aming natatanggap, no, binibigay ng Panginoon, ini-invest namin yan sa ministry. Kaya nga, the Lord willing, ay mag-umpisa na ang Team Jesus International Foundation. At yun ay magkoconnect tayo ng mga local churches, the Lord willing, dyan sa Philippines, na kung saan ay ang ating main purpose is to support the mission. So yung mga mission works ng mga churches, so yung mga missionaries, no, the Lord willing, for the glory of God,
ay atin silang susuportahan. Kung sino-sino ang gustong pumunta doon sa mga bulubundukin, doon sa mga isla, upang ibahagi ang salita ng ating Panginoong Kristo, sila ang ating susuportahan, mga Ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. So, ganun yun, mga Ka-Team Jesus. So, tayo, ang sabi dito, dahil the Lord loves a cheerful giver. So, ang sabi dito, God is able. God loves a cheerful giver. So, yan ay nasa 2 Corinto chapter 9, verse 7. So, ang Diyos, mahal ng Diyos yung mga taong nagbibigay ng may kagalakan sa puso. Hindi yung napipilitan, sige na lang, kasi ganyan. Hindi yun. Hindi tayo mabibless niyan. So, dapat kung magkaroon tayo ng sacrificial offering, dapat ang ating puso ay puno ng galak kahit na may pangangailangan pa tayo, kahit may ganyan pa tayo, pero yun ang nais ng Diyos sa atin, kaya ibigay natin yun ng may kagalakan, mga Ka-Team Jesus. So, ang ating love gift, ang Team Jesus members, sa simula sa yung love gift ngayong April, ngayong March, ay magtalaga tayo ng 100 pesos, no, Team Jesus members, muna 100 pesos para gawin natin yung contingency fund. So, every month ay mag-contribute tayo ng 100 pesos lang. So, kung ilan tayo sa ating membership? 17, 18, kasama si Tito Bryant at ako. Okay? So, ang contribution natin dyan ay, siyempre, kung tagtig 100, so meron na tayong 1,800 kasama ako at si Tito Brian. So, 1,800. Every month yan, ilagay natin yan. So, siguro, Sharon, ay pwede na tayong makapagbukas dyan ng bank account siya. No, pwede na ba yan? Makapagbukas na tayo ng bank account. Pero yung bank account na yun, paano ba natin yun ma-online, Sharon, na pwede kaming makapagbukas niyan para sa ganoon, doon natin maipasok yung mga provision ng ating Panginoon ba, Sharon, para sa ministry. So, magbukas na tayo ng ating, bank account, the Lord willing. Hopefully, by June, no, kung ma-finalize na yung plano ng Panginoon. So, we continue to pray for that. Para sa ganoon ay yung ma-separate natin, yung bank account na yan ay intended for the ministry. So, yan, nandoon lamang, hindi magagalaw yan, nandoon lamang sa ating bangko, yung ating contribution for each month. At kung halimbawang okay naman ang lahat, wala namang mga emergency, no, the Lord willing, lahat tayo ay maging maayos ang ating mga sitwasyon, may mga paghihirap o pangangailangan man, subalit ay nararaos natin. Yung contingency fund na yan, na halimbawa by December ay okay naman ang lahat, no? Kasi pwede naman nating halimbawa yung contingency fund, pwede natin yung ipapahiram natin yan sa mga nangangailangan na kailangan ng emergency. Ipahiram natin yan. Sige, pahiramin mo kami ng ganyan. For emergency purposes lang yan. Hindi yung dahil ganito, ganyan. Hindi kundi for emergency purposes. So, ipahiram natin yung pera na yan, tapos ibalik ninyo yan after a month na walang interest, ganun ang gagawin natin. So, the Lord willing, pagdating ng December dyan, ay maayos ang lahat, na ibalik na yung pera dyan sa December, yan ay i-distribute naman natin yan sa bawat isa. So, ihati-hati naman natin yung contingency fund na yan kasi nga end of December. So, kung ano yung mga maiiwan dyan sa ating fund, anong maiiwan dyan, ay ibabalik, natin yan sa members. I-share natin sa members yung contingency fund na yan.
O di para rin tayong nagsisave, o di ba? Ganon lang yun mga ka-Team Jesus, no? The Lord willing. Okay, so, yan ang isa dito. So, ang mangyayari sa atin ngayon, sa Team Jesus members, ay, ngayong Sabado, kasi sabi dito, kailangan nating mag-contribute, kailangan nating magbahagi. So, ang mangyayari sa atin dito ngayon, sa Team Jesus members, ay, ngayong Sabado, umpisahan natin sa Sabado, the Lord willing, every Saturday yan, magkakaroon na tayo ng raffle. Raffle sa sinong makakatanggap ng unang pagpapala. So, isasama namin ni Tito Brian diyan sa pagpapadala kay Sharon. So, ilang ano ba tayo? Halimbawa, sa month of April, so tingnan natin, dahil kasama ito sa sinasabi dito sa salita ng Diyos. Sa month of April, ilang Sabado tayo sa month of April? 1, 2, 3, 4. Ngayong April 5, April 12, 19, and 26. So mayroong 4 na Sabado na ibig sabihin nun, God willing, 4 na mga members ang makakatanggap ng pagpapala. So 4, so 4,000 dito sa amin, no? Kami ay magbibigay ng 4,000, ibig sabihin yun, 1,000 per month, per week. Kasi nga, each week ay meron kaming tinatawag na prayer and fasting. So, hindi kami kakain ng hapunan, hindi kami kakain ng agahan at tanghalian, after lunch, saka kami kakain. So, mayroong 3. So, bawat kain namin, maaring 25 ang bawat isa naming kain, o di, yun ay aming sacrificial offering. Seed namin yun para sa inyo. To God be the glory. So, kung sino ang makakatanggap niyan, sino ang mabunot, siya ang ating pagbibigyan ng love gift na yan para sa tulong sa kanyang pamilya. At bawat isa sa atin ay magbabahagi. Kung kahit hindi kayo member ng Team Jesus, pero ang Team Jesus members ay required to do it. Kailangan required tayo, kahit 20 pesos ipadala mo, i-Gcash mo, kahit 50 pesos. Anong sabi dito sa salita ng Diyos, no? Anong sabi sa salita ng Diyos? Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. So financially din, dahil nag-sacrifice tayo, ang Diyos din ang magpapala sa atin. Sapagkat ibinigay natin yung ating sacrifice offering. Offering, no? Okay. So dito tayo mga ka-Team Jesus. Anong sabi dito? Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. So lagi nating matulungan yung iba kung tayo ay nagiging generous giver. Kung tayo ay magbibigay with a cheerful heart. So ibig sabihin nun, hindi para sa atin na tayo ay pagpapalain ng Diyos, kundi para tayo ay maging pagpapala sa iba. Hallelujah. No? Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Yan ay nasa 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Meron pa. 11. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin, sa pamamagitan nila Pablo. So tayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man natin alam kung paano, kung kailan at kung saan, in what way, anong paraan,
Pero ito ang pangako ng salita ng Diyos na tayo ay pagpapalain niya upang tayo ay mas lalo pang maging pagpapala sa iba. Hallelujah. No? It is a blessing to give rather than to receive. Oh. Isang malaking pagpapala na tayo ang gagamitin ng banal na espiritu upang maging daluyan ng pagpapala para sa iba kaysa sa tayo ang binibigyan, mga ka-Team Jesus. So kayo ba ay ready na? Ready na ba kayo sa ating gagawin? Ready na ba kayo sa revelation ng Holy Spirit sa atin na bawat linggo ay magkaroon tayo ng seed of faith, magkaroon tayo ng binhi ng ating pananampalataya na itatanim natin ito sa ating mga kapatiran ng tahimik. Hindi yan pwedeng ilagay sa Facebook yung specifications, pero ilagay natin yan sa Facebook, Sharon. Ako maglalagay. Halimbawa, ang makukuha ngayong Sabado, ang mapipili ngayong Sabado ay si Sister Lisa, halimbawa. Oh. No? Si Sister Lisa. Ipapadala mo sa kanya yung 1,000 na pesos, Sharon, na galing dito sa Team Jesus USA, no? Yun ang aming seed doon sa kanya. At si Sis Lisa, kayo rin, kayong lahat, kung sino ang hinaplos ng banal na espiritu, kahit hindi kayo Team Jesus member, mag-reach out kayo kay Lisa, kay Sister Lisa, mag-reach out kayo, Sis Lisa, kamusta na po kayo? Ano po ang inyong sitwasyon? Ganyan, okay? Asan ang GCash mo? O, hingin nyo ang GCash ni Sis Lisa, no? At tahimik ninyo siyang padalhan, sis. Ito po ang aking, sis, ang aking sacrificial offering. Ito lang ang kaya ko. Estudyante pa kasi ako, auntie, o ganyan. So, magbigay lang ako ng 20 pesos. Hindi man sinabi sa salita ng Diyos na yung 10 pesos or 20 pesos ay hindi yung tanggap. Diba? Yung widow nga ay sabi kahit na sila mahirap, kung anong mayroon sa kanya. Oh. So, pagkatapos niyan, mayroon tayong time na, halimbawa, Sabado. So, magpadala na kayo sa kanya ng Linggo ng umaga, Lunes ng umaga, para sa ganoon ay pagdating ng Martes, mayroon na finalize na. You are still given the chance to be a blessing to others sa 2 araw na yan. Para sa ganoon ay, yan ba yung the Lord is testing us? Na kung tayo ba ay mga mananampalataya ni Kristo na hindi lamang ang tinitingnan ang ating mga sarili, kundi ang tinitingnan din natin ay tayo ay maging pagpapala sa iba kahit na sa mga maliliit na bagay na makakaya natin. So magpapadala kayo sa kanya o kaya kung i-post natin sa Facebook, congratulations Sis Lisa, ikaw ang pinili ng banal na espiritu na pagpapalain sa linggong ito. Pwede rin sa buong linggo, pwede rin pala sa buong linggo. Mula Linggo hanggang Biyernes ay pwede kayong makapagpadala kay Sis Lisa ng mga pagpapala. Okay? Pagdating sa Sabado, ay i-reconcile na natin, Sis Lisa, magkano ang lahat ng pagpapalang binigay ng Holy Spirit sa iyo. Sabi ni Sis Lisa, tita, yun, saka ko pa i-post yun. Okay. So, pagpapalain natin si Sis Lisa as the Holy Spirit leads. Sabi niya, ito ang kabuuang nalikom ni Sis Lisa sa mga pagpapala. Yan ay sacrificial offering, ganun ba? Pero hindi natin kinukuha ang mga pangalan ninyo kung sino-sino nagbigay. Si Panginoong Jesucristo na, ang banal na Espiritu na, ang bahala sa kanila na magbabalik ng mga pagpapala. Okay?
So, ayan. O, tingnan natin dyan, Sharon, kung sino na ang qualified na maging Team Jesus member, Sharon. At kung sila man ay na-baptize na in water. Para maka-join sila at isa sila sa makakatanggap ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. O di ba? Exciting 'yan, mga ka-Team Jesus. Exciting 'yan na tayo kahit sa maliit na bagay, maliit nating mga kita ay naglaan tayo ng something para ma-bless ang isang kapatid. Oh, hallelujah. So kung kayo kahit hindi pa kayo member ng Team Jesus, you are desiring to be a member, kaya nandito kayo, ituloy nyo lang. At magpabaptismo kayo sa tubig. Mag-join kayo sa isang Bible-believing church. Bible-based church. Dahil tayo rito, mga ka-Team Jesus, hindi tayo sumusunod sa palisiya ng mga simbahan kung ano yung doon sa City Rise, sabi nila, it was being agreed by the members of the church, by the congregation of the world na magkasundo. No, we do not have that affiliation. The affiliation that we have is the Lord. This is our affiliation, the Word of God. Ito ang ating affiliation, the Word of God. So kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, ito lamang ang ating sinusunod at walang iba. Kaya nag-oppose ako doon sa, yung pinuntahan namin last Sunday, nag-oppose ako doon, sabi ko, Holy Spirit, bakit nila, sabi kasi ng pastor, may isang may isang babae daw na pumunta sa opisina niya, Pastor, the Holy Spirit told me na magpabaptismo ako sa water at ikaw ang gagamitin, Pastor. So, sabi ng pastor, so kailan mo gusto kailan daw ang baptism? Ngayon, Pastor. Ngayon, ang sabi ng Holy Spirit na magpabaptismo. Tinanggihan ng pastor yung gusto ng tao, yung gusto ng babae. Ngayon, sabi niya, no, hindi ako pwedeng magbaptismo sa iyo ngayon. Kasi mayroong kasunduan ang church, ang affiliation na dapat na ikaw, kung magpabaptismo ka, dapat mayroong kang may witness ang buong congregation na ganito ka, publicly na ganyan ka. Wala man yan sa Word of God. Yung mga pinapaliwanagan ng banal na espiritu, itong mga Enoch, itong mga kung sino pa man, wala mang witness, wala mang ganyan. Nagpabaptismo siya dahil yun ang conviction ng Holy Spirit sa kanya. Kahit na 2 lang kayo, 3, may witness lang kayo dyan, mayroong ordained na pastor na kinonvict ng Holy Spirit na baptismuhan ka. No? At meron pang sinasabi na kailangan ang baptismo ay ginagawa lamang pagdating ng ang agreement nila, bawat May, bawat June lang sila nagbabaptismo. Hindi man niya sinabi sa salita ng Diyos na ang baptism ay bawat buwan, bawat June lang. Kayo na lang nagkasundo-sundo dyan. Pero sa salita ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos, go to the world. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Hindi man sinabi na go to the world and dapat ay by month of June ay mabaptize kayo. Wala ang sinabi sa salita ng Diyos. Kung tayo ay gustong magpabaptismo dahil alam na natin ang pakahulugan ng water baptism, we are being submerged into water, symbolizing that we are being cleansed by water, yung ating inherited sin ay nilinis sa pamamagitan ng tubig, nang sa ganoon ang banal na espiritu ang siya ngayong magiging silyo ng ating pananampalataya kay Kristo. Kasi hindi tayo makumpleto sa pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo nabaptismo sa tubig. Naintindihan na natin yun eh.
Ihintayin pa ba natin ang darating ang December sa kakapa magpabaptismo? No. Ha? No, naintindihan natin mga ka-Team Jesus. So, wag na kayong magpatagal. Ask the Holy Spirit to lead you. Kung sino. Ask the Holy Spirit. Maaring by May. April or May. Sa May. Sige. No? Basta, kailangan before the end of June, mabaptize na kayo. Ma-avail ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Matanggap ninyo ang gift of the Holy Spirit. Alam na natin yung gift of the Holy Spirit eh. No? So yun ang ano natin mga ka-Team Jesus. Anything na wala sa salita ng Diyos, ay huwag natin sundin yun. Anything na wala sa salita ng Diyos. Kaya balik tayo sa salita ng Diyos. Ano sinasabi sa salita ng Diyos? Ano sinasabi sa salita ng Diyos? Ano sinasabi sa salita ng Diyos? Yun ang ating susundin. Kaya tayo, God willing, sa darating na Sabado, ay meron tayong isang kapatid na pagpapalain natin, no? So magkaroon tayo ng sacrificial offering dahil sinasabi sa salita ng Diyos. Kung sino man yung generous giver, if we share the blessings of the Lord through us, through others, kung gaano karami ang ating mga ibinibigay, ganoon din kadami ang ating matatanggap ang pagpapalang ibibigay ng ating Panginoong Kristo sa atin. So, wag nating isipin na ang taong ito, pinagpapala kita ng ganyan, dapat ay pagpapalain mo rin ako. Wala ka ng reward sa langit, dahil in-expect mo na eh. No? In-expect mo na. Huwag kang mag-expect ng reward dito sa lupa. Ang i-expect mo ay ang reward mo sa langit. At kapag pinagpapala pa tayo ng Panginoong Kristo dahil nag-share tayo ng ating sacrificial offering, the more tayo na mas mapalawak pa natin ang ating pagbabahagi ng mga pagpapala. Palawakin pa natin. Palawakin. Na ibig sabihin nun ay i-widen natin ang horizon natin. Kung ito lang ang mga pinagpapala natin, nang pinagpapala pa tayong lalo ng Panginoong Kristo, ay mas dadami pa ang mga gagawin natin para sa ating kapwa. So, magkaroon na tayo ng feeding. Bago tayo magkaroon ng feeding, ay this coming April, ngayong April naman, ay magkasundo-sundo na tayo, gagawa na tayo ng mga chapters, no? Mindanao, Butuan chapter. Mindanao, Aluginsan, ano ba yun? Ano ba yung sa Hasaan chapter or Cagayan chapter? Visayas, Bohol chapter. Visayas, Cebu chapter. Visayas, Leyte chapter. Visayas or Luzon, anong chapter pangalan ninyo? Pwede rin combination yan. Kagaya ng Caraga, Cagayan, ano ba yung Ra? Cagayan, Caraga. Ga. Ewan ko, Cagayan. Basta yung Caraga. Combination yun ng ilang mga syudad eh. So, pwede rin ninyong i-combine yan. Luzon, Laguna, ano pa yung iba ninyong mga lugar? Lia, Abi, Mary Jane. Ganon ba, mga ka-Team Jesus? So, mag-umpisa na tayo. So, dapat ay i-ready na natin ang ating mga sarili. So, gagawa tayo ng group chat. Kung sino ang willing na mag-join sa group chat, ay sabihin nyo lang. Mag-message kayo sa akin ka Vitamin for the Soul. Kung gusto ninyong maka-join sa group chat, sabihin nyo, Tita, join ako sa group chat ng
Visayas chapter, Visayas dash Leyte chapter. O, join pa ako dyan. Isasama ko kayo. Ayokong isama kayo sa mga group chat na hindi niyo kagustuhan. Dahil mabubuisit ka niyan eh. Dahil hindi mo kagustuhan. Bakit ako napasama dito? Left the group. Dapat interesado ka. Para sa ganoon ay makapag-join ka dyan. Dito tayo magbigay ng mga mensahe natin o anong sitwasyon ninyo dyan. Mabuti kasi yung specific para kaysa yung marami. So, specific muna tayo sa Luzon. Kumusta kayo dyan, Abby, Mary Jane, Leah, o sino pa yung nasa Luzon? Kumusta kayo dyan, Evelyn? O, magpumili din kayo ng inyong servant leader sa chapter na yan. So, magkasundo-sundo na kayo dyan, no? So, mag-message kayo sa akin sa Vitamin. This week ay gawin ko ang group chapters gawin ko. Kaya mag-message kayo. Ako, tita, gusto kong maka-join sa Butuan chapter. Ako, tita, gusto kong mag-join sa Bohol chapter. Ano ko kayo? At dapat friends tayo. Kasi kung hindi tayo friends, paano kita ma-add on? So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. Para sa ganoon, maaring sa pamamagitan ng group chat na yan, ito ang sitwasyon mo, hihingi ka ng prayer, kagaya ng ginagawa natin sa group chat natin. Kahit na nabasa man lang ng isang kapatid, halimbawa ako, nabasa ko yung mga prayer request ninyo, pinagpipray ko kaagad yan, Father, in the name of Jesus, I claim, Father God, the prayer of Sis Abby. I claim, Lord, that it will come to pass. I claim, Lord. Ganon ba? No? So, yung gusto ninyong mag-join. Kasi kung hindi kayo, ayaw nyo, wala nga mapipilitin ko kayo. Ha? So, yan ay para sa inyo yung anong plano, anong desisyon ninyo as the Holy Spirit leads sa inyo. So, parang excited ako mga ka-Team Jesus. Exciting itong revelation ng Holy Spirit na tayo ay magiging cheerful givers, na tayo ay kahit sa simpleng mga bagay ay atin itong yun bang magawa natin, no? So, at magkasundo na rin tayo na ang Team Jesus members ay mayroon kayong araw. May araw kayo, Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 7 days man yan, no? May araw kayo na kung saan mag-prayer and fasting tayo. So, ganito, kailangan bawat araw ay mayroong mag-prayer and fasting para sa ministry. No? Mag-pray para sa mga nagjo-join dito sa ating live, mag-pray para sa Team Jesus members, mag-pray para sa amin, para sa Panginoon, sa ministry ng Panginoon, sa DNG Rehab. Ganun ba? Dapat mayroon tayong mga prayer backbones. So, revelation yan ng Holy Spirit sa atin, mga ka-Team Jesus. Okay? So, napakabuti ng Panginoon, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong revelation sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. Kami po ay excited sa iyong gagawin sa amin na kahit sa simpleng mga bagay, kahit sa maliit na mga halaga, Lord, ay magamit mo kami na makapagtanim kami ng mga pagpapala sa aming mga kapwa, Kristiyano, sa aming mga kapatiran kay Kristo. Oh, hallelujah, Lord. We are excited, Father, in the name of Jesus, na you seal it with the blood of Jesus, na these things will come to pass for your purpose and glory, na kami po ay iyong pagpapalain upang kami ay maging pagpapala sa iba, na lahat o marami ang magpapasalamat sa Diyos, magpapasalamat sa inyo, Panginoong Diyos Ama, dahil gumamit ka ng mga tao upang matugunan ang aming mga pangangailangan, ang aming problema, ang aming sitwasyon. Oh, hallelujah, Lord, here we are po, Panginoong Kristo, use us for your purpose and your glory. Gamitin mo ang mga resources na ibinigay nyo sa amin, maliit man o malaki, Lord, hindi mahalaga yon, kundi ang mahalaga ay ang aming mga puso ay kusa naming ibinabahagi ang sacrificial offering na ito, nang sa ganoon po kami ay maging pagpapala at mararanasan
naranasan namin ang kagalakan ng aming mga puso na kami ay nakapagbigay, o hallelujah, na walang hinahangad na mga kapalit, kundi ang purihin ka, ang pasalamatan ka, ang maibigay sa iyo ang kaluwalhatian, Diyos Ama. O hallelujah, salamat po. Itong aming mga kamay, bless the works of our hands for your purpose and your glory. Hallelujah, yes Lord, na anuman po ang mga revelation na inyo ibinigay sa amin, Panginoon, ito po ay mangyayari para sa iyong kapurihan. Hallelujah. Ihanda mo po ang bawat isa. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa na anuman po ang mangyayari. Lord, kakapitan namin ang iyong mga pangako sa iyong mga salita na ikaw ang magpapala sa amin upang kami ay maging pagpapala rin sa iba. Oh, hallelujah, hallelujah. Punuin mo ang anumang aming mga pagkukulang. Punuin mo ang anumang aming mga empty, yung mga empty wallets namin, yung mga empty pockets namin, yung mga empty barns, yung mga walang mga lagyan, walang laman ng mga lagyanan ng mga bigas, lagyanan ng mga oil at iba pa, Lord. Punuin mo sila, punuin mo ang mga ito, nang sa ganoon ang aming bank account, punuin mo, nang sa ganoon kami po ay maging pagpapala sa iba, in the name of Jesus. And by the blood of Jesus, oh hallelujah, we claim, Lord, your abundant blessings, Father, in the name of Jesus, nang sa ganoon, kami ay maging pagpapala sa iba. At Father God, Holy Spirit, gabayan mo po ang iyong mga kaanakan na nakikinig sa inyo at nagdi-desire na sila ay mabaptismo sa tubig. Lord, magpapadala po kayo ng iyong mga lingkod na handa silang i-submerge sa tubig, na mayroong mga witnesses, maging kanilang mga pamilya, upang sa ganoon ay publicly nilang maideklara na ikaw, na sila ay mananampalataya sa iyo, na ikaw ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen! Yay! Hallelujah! Kaya excited ako, mga ka-Team Jesus, sa gagawin ng Banal na Espiritu sa atin, no? Sa ating kalagitnaan. Kaya kayo ba ay ready na maging pagpapala sa iba? So wag tayong mag-aalala na ayoko, nahihiya ako, na ganito lang ang kaya ko. Sa Diyos, 'di ba? Tandaan natin, sa Diyos, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo pwedeng, hindi ba yun, wala sa atin yung nahihiya ako. Bakit? Hindi tinitingnan ng Diyos ang laki o liit ng iyong pagbabahagi. Ang kanyang tinitingnan ay ang puso mo. Are you giving it with a grateful heart? Grateful heart, no? Nagbibigay ka ba na may pusong puno ng kagalakan? Dahil kung tayo ay nagbibigay ng may pusong puno ng kagalakan, ito'y gumagaan ang ating pakiramdam, ito'y nagpapagaling sa anumang mayroon tayong mga sakit, kabigatan at iba pa. Sapagkat sinunod natin ang conviction ng Holy Spirit. Hindi nyo ba alam yan? Ako, most of the time, yun ang aking pakiramdam. Kaya alam ninyo, to God be the glory, sa loob ng ilang taon na nandito ako sa Amerika. Thank you, Jesus. Never akong nagkasakit na ospital at iba pa. Bakit? Alam nyo ba, kung ikaw ay mayroong pusong puno ng kagalakan na magbigay sa iba, if you have a generous heart to give, yung kagalakan mo, yun ay nagpapagaling sa iyo. No? So natatanggal yung anumang mga sakit mo, anumang mga kabigatan mo, kapag ikaw ay nagbibigay ng may kagalakan na walang ibang nakakaalam. No? Nang walang ibang nakakaalam. Kaya yun ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. Walang makakaalam na tayo ay mag-seed sa isang kapatid na ipapadala natin sa pamamagitan ng GCash. Kasi ang GCash naman, magkano ba ang GCash, Sharon? Hindi ba tayo pwedeng magpadala sa GCash ng 10 pesos, Sharon? 20 pesos? Hindi ba yung pwede? Kasi hindi naman tinitingnan ng Panginoong Jesucristo kung magkano ang binibigay natin. Ang kanyang tinitingnan ang kagalakan ng puso natin na magbigay. Pero kapag sinabi ng Holy Spirit,
magbigay ka ng magbigay ka ng 200 pesos. Bigay mong 200 pesos. You sacrifice your 200 pesos sa taong ito, sa kapatid na ito. Oh. Pero ang sinabi mo, ayoko nga, Lord, pambili ko pa kaya ito ng Di wala kang kagalakan kasi hindi ka man sumunod sa conviction sa Holy Spirit. Kasi pag sinunod mo yung conviction ng Holy Spirit, ibig sabihin nun, sinuko mo ang iyong financial situation. Lord, kahit na may pangangailangan ako, Lord Jesus, ito yung subalit itong sinabi ng conviction ng Holy Spirit sa puso ko na ipadala sa Kanya. Magugulat ka, di ba? Alam na natin yun. Yung mayroon ako mga testimony na, dati ay ang binibigay ko lang sa pastor, sabi ng Holy Spirit, kasi kaunti lang naman ang sahod natin sa Pilipinas. Bawat buwan ay sinisharean ko sila ng tig 500 pesos. Kasi yun lang ang makakaya ko. Pero nang dinala ako ng Panginoong Kristo dito sa Amerika, to God be the glory, yung mga time na yon, pero ngayon wala na, iba naman ang plano, iba naman ang pinapagawa ng Holy Spirit. Yung mga time na yon na ilang taon yun 2014, 15, 16, 17. Pag sinabi ng Holy Spirit, okay, ang iyong 500 pesos, ang 500 pesos mo na ginawa mong seed para sa mga pastor na yan, para sa ministry na yan, gawin mong $500. Hindi yan tithing. That is a sacrificial offering. So pag sinabi mo $500, wow, ang laki na niyan, Lord. Pag ginawa mo yan, sinunod mo yan, magugulat ka, paano ka pagpapalain ng ating Panginoong Kristo. No? Magugulat ka. Makaraos ka sa buong buwan na, what? Nakaraos kami, hallelujah! Parang sa tingin mo pa lang, di namin kaya to ganyan. But because the Lord is with us, kaya magugulat tayo, nakaraos tayo sa buwan ng Marso, hallelujah! Ha? So yung conviction ng Holy Spirit ang susundin natin, isuko natin sa Diyos ang ating mga finances, bahala na ang Diyos for tomorrow. Kasi do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Di ba sabi niya sa salita ng Diyos, madagdagan ba ang buhay natin kung tayo ay magwuwuri kung anong mangyayari kinabukasan? Hindi. Kaya ako, Lord, anong gagawin ko dito? Ito ang pangangailangan namin. May check-in na padala na, ganito. Anong gagawin namin, Lord? Sabi ng Panginoon, bakit? May magagawa ka ba dyan? Wala kang magagawa dyan. Pero ako mayroon. Yes, Lord. So take control of this. Good night. Di makatulog ng mabuti. Di ba? So Lord, anong gagawin ko? Kailangan ng mga bata nito, Lord. Malaki ang, may mga tuition fee sila. Kailangan nila ng 450. Sana ko kakikita niya, nahanap niyan. Sabi ng Diyos, kumuha ka dito. Ganyan. Yes, Holy Spirit. Di na ipadala na. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ito na yung seed. Excuse me. Dito tayo ngayon. Present natin ngayon . Ngayon ang present. Ibig sabihin nun, let us enjoy kung anuman ang ibinigay ng Diyos atin ngayon. Kung anuman ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin ngayon, let it be. Dahil bukas, iba naman yun. Diba, naalala ninyo yung mana na binigay ng Diyos Ama sa mga Israelite? Ano binigay yung ibang mga Israelite, dahil hindi sila naniniwala sa Diyos Ama na bawat araw ay mayroon silang sariwang pagkain. Ang iba ay itinabi nila yung mga mana, parang sa dami ng mana, yung iba na mga grid, ang dami, ganyan na kain ng kain, busog na nga. Nagtatago pa sila ng mana, dahil iniisip nila, baka wala na to bukas. Hindi ba, yung trust ba natin sa Panginoong Kristo ba? Yung trust nila sa Diyos Ama ba? Baka wala na to bukas, kaya nag-ipon sila ng mana. Pero alam nyo, pag kinabukasan,
yung mga inipon nilang mana, wala na, inuuod na yung mga iniipon nilang mana. See? Hindi na save yung mana na yun. Kasi yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo, His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Ganun yun. So, yung mga nagsisave ng mana, kinabukasan, nawala, di useless yung sinisave nila. Ganun lang tayo mga ka-Team Jesus. Ha? Ganun lang tayo. Live one day at a time with a grateful heart. So, wag nating sayangin yung oportunidad, yung pribilehiyo na tayo ay gamitin ng ating Panginoong Hesukristo nang sa Ginoon tayo ay maging pagpapala sa iba. So let us practice the spirit of generosity, the spirit of giving with a cheerful heart. Hallelujah! Praise the Lord! So excited ako niyan, mga ka-Team Jesus, sa gagawin ng Panginoon, no? Sa bawat isa na tayo ay maging pagpapala sa ating mga kapatiran ni Kristo. To God be the glory. Hallelujah! Hanggang sa muli! Jesus loves us. Thank you for joining. Bye-bye! Excited din ba kayo? Okay, so excited tayong lahat sa anumang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin ng Banal na Espiritu sa kanyang ministry. Team Jesus is Call of Faith. To God be the glory and honor. Hanggang sa muli. Bye-bye. Jesus loves us. Mag-message kayo sa akin ha. Mag-message kayo sa Vitamin. Kung kayo ba ay gustong mag-join sa mga group chat natin at kung kayo ay friends na tayo, i-add on nyo ako kung hindi pa tayo friends nang sa ganoon ay masama ko kayo sa group chat. Okay? Bye-bye. Thank you.